Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang kabanata ng drama natin sa linggong ito na pinamagatang Pira Lang Yan! Dito sa drama nating Super Pipita. Tawag ako ng tawag kay Manny Pipita. Wala naman pala siya. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Hindi naman po, madam. Tulog naman kayo nung umalis siya. Ang aga naman niyang lumabas. Ang tagal-tagal nang walang kontrata yun ah. 9:00 pa kaninang lumabas, madam. Wala pa namang 1 oras na nakaraan. Ay nako, tinanghali pala ako ng gising. Paano naman kasi? Di ako makatulog hanggat di dumarating ang aking asawa. Ay, ganyan ko siya kamahal, Pipita. Yan nga po ang napansin ko sa inyo. Mula nang pumasok ako dito na bilang katulong niyo. Kahit nandito ako, kayo ang naghahanda ng pagkain niya at paligo niya. Anong magagawa ko? Asawa ko siya. Kailangan ko siyang pagsilbihan. Kaya pag ikaw ang mag-asawa, maging mapagmahal at maasikasong asawa ka para di ka ipagpalit sa iba. Ay, opo, madam. Kaya naman pala nagugutom na ako eh. Kakain na nga lang ako. Ipaghain na kayo, madam? Ay, wag mo nang isipin yan, Pipita. Ako nang bahala. Humanap ka na lang ng ibang gagawin. Opo, madam. Ay, naku. Parang masungit itong maging amo ko ah. Pero sa tingin ko mabait naman. Parang hindi naman katulong ang turing niya sa akin dito. Basta kaya niyang gawin ang trabaho, hindi na niya ako uutusan. Siya na ang gagawa. Ay, sana lahat ng amo ganyan. Oh, bakit ka nandito sa electrical supply, Toto? Nagtatrabaho ka ba dito? Oh, Sir Manny, kayo pala. Dinalaw ko lang po yung aking kaibigan. Oh, Kuya Manny na lang. Para ka namang iba.
Bumili lang ako ng electrical tape. Oo siya. Ito ang bayad ko. Electrical tape lang naman ang binili niya. O ito. Nilabas pa niya lahat ng pera niya. Ang yabang talaga ng matandang to. Toto, may pupuntahan ka pa ba? O tara, sabay na tayo. Wala na po, sir. Pero nakakaya namang umangkas sa sasakyan yung maganda. Bakit ka naman mahihiya? Dahil ba mayaman ako? Oo, pero hindi ako mayabang, ha? Halika na. Huwag mong sasabihing maglalakad ka pa uwi. Di naman kalayuan, sir, pero exercise ko na din po. Anong exercise ang sinasabi mo, Toto? Ang init-init. Baka pagkamalan ka pang baliw. Electrical tape lang ang binili ko. Wala pa naman kasi akong kontrata. Ang tagal-tagal ko nang nakatambay, Toto. Di bali, sir. Marami naman po kayong pera. Kuya Manny pala. Yun na nga lang ang pera ko. Kaya tinitipid ko. May pera naman ako sa bangko. Kaya lang, di pwedeng galawin. Dahil doon ako kukuha ng pambili ng materyales pag may kontrata na ako. Mahirap talagang maubusan ng pera. Di ba, kuya? Naaalala ko, di ba wala kang permanenteng trabaho? Paano mo nabubuhay ang pamilya mo? Meron din naman, sir, kahit papano. Marunong ka bang magmaneho? O kukunin kitang driver ko? Pag-isipan mo at pag nakapag-isip ka na, punta ka na lang dito sa bahay. Ang aga-aga mo namang umalis, wala ka naman na pala. Buti na lang may nahiram ako. Wala sanang isasaing. Ay, nakapagtyagaan na mo na ang ulam na malunggay, ha? Buti na lang may malunggay sa kapitbahay. Di naman yata nila pinagkukunan. Nakarami ka na naman ng sermon. Kamag-anak mo ata sila, Kondrada at Rada. Ay, totoo naman, ah. Kung bakit naman kasi, di pare-pareho ang kapalaran, Kalya. Mabuti pa si Tate Manny. Marami pa rin binibilang na pera. Nakita mo naman pala eh. Ba't di ka umutang sa kanya? Buti na lang. At may naiwan pa akong pera. Wala na talaga yata akong kontrata. Kantsawan na naman ako ni Engineer Buburol. Di daw ako magaling na kontraktor. Siya. Tinatawag na engineer engineer naman. Makatulog na nga lang. Pipita. May sasabihin ka ba? Ayaw nga pala, si Hermana. Nandun po sa kwarto niyo, sir. Hinahanap kayo kanina. Di ko naman po alam na nandito kayo. Di na ako nakapagpaalam sa kanya kasi natutulog pa kanina. Sige, tignan ko na lang sa kwarto namin. Ay, sir. May nahulog kayong pera, 3,1,000. Ha? Maraming salamat, Pipita. Mabuti na lang at nakita mo. Sinadya kong ihulog ang 3,000 para yabangan si Pipita. Nahiya siguro kaya ay binalik sa akin. Ang yabang-yabang naman ng matandang to. Bakit mo sinabing mayabang ako? Ha? Totoo naman. Hindi ka na lang mayabang. Gumawa ka pa ng kwento. Akala mo siguro hindi ko nakita.
Hindi mo sinadyang hinulog ang 3,000. Gusto mo pang maging masama si Pipita. Ano ka ba? Ako ang paniwalaan mo dahil ako ang asawa mo. Wala ka nang masabi sa akin. Pag ganyan na ginagabi ka, ako pa ang naghahanda ng pagkain mo. Pag alis ka sa umaga, ako pa ang naghahanda ng mga isusuot mo. Ganun din pag uwi mo sa hapon. Ang dami mong sinasabi. Baka sinabi mong masama ang ugali ko. Sinasabi ko sa iyo na masama ang ginagawa mo. Kailan bang bibili lang ng sardinas? Kailangan pa bang ilabas lahat ng pera? Oh, bakit di ka gumamit ng wallet? Oh, anong gusto mong gawin ko? Ilalagay ko sa wallet ang 10,000 pesos? Wala ka bang ibang paglalagyan? Alam mo, masama ang mayabang. Ang dami-dami mong nilalabas na pera. Pero pag may humingi ng tulong sa'yo, din mo naman matutulungan. Ay, nako, ang damot-damot mo. Hindi ako nagpapautang at hindi rin ako gobyerno para hingan ng tulong. Ay, nako, balasubas ka talagang sumagot. Andito ka lang naman pala sa likod ng bahay. Akala ko kung saan ka na nakarating. Ano bang ginagawa mo rito? Gumagawa ako ng kulungan ng manok. Sabi kasi ni Mari Isa bibigyan niya ako ng mag-asawang manok. Okay yan Para pag dumami, di araw-araw na tayong mag-ulam ng manok. Ang sarap-sarap ng tinola, lalo na pag may halong dahon ng ampalaya o kaya dahon ng sili. Sino may sabi sa'yo na mag-ulam? Mag-ulam lang tayo, minsan lang sa isang buwan. Ano? Gumagawa pa lang ng kulungan ng manok. Yan na agad ang nasa isip mo? Mag-aalaga ako para may maitinda. Ang hina naman ng isip mo. O siya, ako na magtutuloy niyan. Nakakasama sa'yo ang mapagod. Parang paakyat na bapor na naman ang hilik mo sa sobrang lakas. Paano hindi ako hihilik Napapagod ako sa dami ng gawain dito sa bahay. Wala pang masarap na ulam. Busog na busog ako. Ang laki ng tiyan ko. Paano naman kasi, napakasarap kumain. Ay, wala namang araw na di ka busog, Toto. Sige, pahinga lang muna ako. Pagkatapos niyan, pasok na tayo sa kwarto. Alam ko kung anong nasa isip mo. Ayoko. Oo, ilang araw na kitang pinipilit. Na kahit anong pilit ko sa'yo, di mo man lang ako pagbigyan. Ay, naku, saka na. Pag nakahanap ka na ng maayos na trabaho. Ano ba yan? Lagi namang umuulan, pero bakit tagtuyot pa rin? Anong tagtuyot ang sinasabi mo? Toto, alam ko ang ibig mong sabihin. Hindi Hindi naman ako papayag na magkahiwalay tayo. Alam mo, Kalya, wala na akong makikitang tulad mo. Anong maghiwalay ang sinasabi mo? Kailan ko naman kaya maranasan ng humawak ng maraming pera? Darating din tayo dyan. Kailan pa kaya? Huwag kang tatabi sa akin at ako'y matutulog na. Ha? Huwag kang magkamaling tanggalin ang unan sa gitna ng higaan natin, sige. Dahil kahit tulog ako, nararamdaman ko yan. Ano ba yan? Mukhang marami yata kayong benta ni Kulas ngayon, kamutaw. Oo. Kung minsan, kinagabi na kami dahil kahit gabi na may bumibili pa. Mula nang pumasok akong katulong, ngayon lang tayo nagkaroon ng panahon na mag-uusap. Oo nga O, kumusta naman ang mga amo mo? Ay, naku. Mabuti naman. Ang mag-asawang babae at lalaki lang ang aking pinagsisilbihan. Nagtatrabaho sa Maynila ang dalawang anak nilang lalaki. Yung anak nilang babae na siyang bunso, nag-aaral naman daw sa Baguio. Iisa pala yung anak nilang babae. Oo, pero hindi ko pa nakita.
Laging si Madam Hermana ang namamasyal doon sa Baguio. Oo nga pala. Kumusta ka daw? Sabi ni Nana Basyang. Ay, naku kamuto! Naintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Ikaw na lang bahala sa kanya, no? Mag-usap na lang ulit tayo. Bye! Oh, nung nakaraang buwan pa ako naghihintay ng tawag mo, kaibigan. Oh, nandyan pala kayo sa Australia. Ano? Kasama niyong uuwi ang anak mong chemist? Oh, kaya kayo yumayaman eh. O siya nga pala, matutuloy na ba ang ipapatayo niyong malaking bahay? Ano? Kahit may kausap ako kanina, Hermana, narinig kong may tumatawag sa cellphone mo. Baka iba na naman ang nasa isip mo. Yung dalaga mo, Nanak. Hindi na naman makauwi sa Biyernes. Kaya ako na lang ang papasyal sa kanya sa Baguio. Oh, kailan ang biyahe mo? Mamayang gabi na. Ma'am! Sir! Ito na po ang kape niyo. Kunti lang ang nilagay kong asukal. Kape na nga lang, di ka pa makapagtimpla. Siya. Kumain ka na din, Pipita. Opo, madam. Nagtimpla din ako ng kape ko. Ano, di ka sasama sa akin? Tinatanong ka ng anak mo. Namimiss ka na daw niya. Namimiss ako? Oh, bakit hindi man lang siya magbakasyon? Mahirap daw ang kursong forensic science. Lagi na lang daw napapagod at napupuyat. Kung bakit ba kasi yung kurso na yan ang pinili niya? Bakit kasi di na lang accounting ang kinuha niya para pag nakapasa siya sa pagiging certified public accountant ay kukuha na siya ng pagkaabogado? Anong magagawa mo kung yun ang gusto niya? Oh, sasama ka ba o hindi? Kung sasama ako, di wala nang maiiwan dito sa bahay. Kung dalawa tayong pupunta sa Baguio. Ano naman, nandito naman si Pipita. Yun na nga Alam ba natin ang mangyayari kung wala tayong dalawa, ha? Ay, di ko alam kung anong nasa isip mo. Kailangan ko ng maraming pera. Mala. Sige, bigyan mo ako ng pera. Meron akong paggagamitan dito. Mag-withdraw ka na lang sa bangko. Di bali at matutuloy na ang itatayong malaking bahay ni kumpadre. Magsasabi ako sa kanya ng pambili ng materyales. Magandang umaga, Pipita. Ha? Hindi ba ako nagkakamali? Ay, oo! Hindi ka nagkamali. Pipita talaga ang pangalan ko, Tutong. Kilala mo pa ako? Sayang. May asawa na kasi ako. Ha? Ligawan sana kita. Ikaw talaga. Baka makarating yan sa asawa mo. Oh, ano palang kailangan mo? Andyan ba si Sir Manny? Ay, oo, nandiyan siya. Mabuti na lang, hindi pa lumabas. Oh, naaalala mo pa pala ang sinabi ko sa iyo, Toto. Sakto. May malaki akong kontrata. Sir, akala ko kukunin mo akong driver. Bakit parang nagulat ka? Siyempre, ngayon at may malaki akong kontrata,
Kailangan ko ng driver. Maliban na lang kung gusto mong magkarpintero. 1,000 ang pasahod ko sa karpintero. 1,500 naman sa iba. Lalo na kung marunong magpintura. Kahit driver mo na lang ako, sir. Para pwede pa akong mag-sideline sa iba. O sige, sige. Yan ang gusto ko sa'yo, Toto. Magaling kang mag-isip. Pita, wag mo na akong tulungan. Kunti lang naman ang dadalhin kong gamit. Pero wag mong kalilimutan yung bilin ko sa'yo, ha? Ikaw nang bahala kay Manny. Opo, madam. Hindi rin naman ako magtatagal. Baka uuwi din ako sa Lunes. Mamamasyal naman daw siguro kayo, madam. Ay sigurado, pagdating ko doon, mamamasyal kami ng anak ko sa Sabado at Linggo. Gaya ng sinabi ko, ikaw nang bahalang umintindi sa ugali ni Manny. Ay, walang problema doon, madam. Oo, ako dapat ang tatawag sa'yo. Mabuti naman ako. Ang katulong lang namin sa bahay ang kasama ko dito. Pumunta kasi si Hermana sa Baguio. Pinasyalan niya ang anak namin dahil tinatamad umuwi. Ay nako, pera na lang lagi ang kailangan niya. Ang tagal-tagal ko nang walang kontrata. Ano? Pupunta kayo ng Holy Land? O paano na ang pinag-usapan natin? Oh, sayang. Pera na sana yun. Ano pa ang susunod na mangyayari? Manatiling nakaantabay sa kwentong pinamagatang Pira Lang Yan! Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!